Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa panghalang Nestor. Taong 1978. Gihulingan, Negros. Bata pa lamang, pangarap na talaga ni Nestor na makapagtapos ng pag-aaral para marami siyang maabot sa buhay at hindi mahirapan sa paghahanap ng trabaho. Nasa sekundarya pa si Nestor, tahimik at sobrang seryoso sa pag-aaral. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin. Nagkaroon ng pagsubok sa buhay ang binata na kailanman hindi niya inaasahan. Papauwi ang binata ng oras na yun. Binabaybay ang kalye papunta sa dating merkado ng lugar. Malapit lamang doon ang kanilang tahanan. Subalit may nakita siyang paslit. Nabigla na lamang tumawid sa kalsada. Napansin ng binata na mahagip ito ng sasakyan. Kaya naman dali-dali itong hinabol ni Nestor para sagipin. Mabuti naman ang kalagayan ng bata. Ngunit sa kasamaang palad, siya naman ang nabangga ng sasakyan. Tumilapon si Nestor sa gilid ng gutter. Hinanap pa ng binata ang bata ngunit hindi na ito makatayo. Wala na ang bata, ni hindi na niya mahagilap. Dahil sa biglaang pangyayari, buong akala ni Nestor ay ayos lang siya. Wala namang iniindang sakit ang binata. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas. Namanhid ang buong katawan ni Nestor. At pagsuri sa mga paa, nakabaligtad na ang isa habang ang isa naman nakausli na ang buto at halos sumiwalay na sa binti. Nahimatay ang binata na mga sandaling yun. Mabuti na lamang ay merong kagad tumulong at dinala siya sa pagamutan. Sinagot ng may-ari ng sasakyan ang lahat ng gastos. Kaya naman hindi nahirapan ang mga magulang ni Nestor. Sinimento ang dalawang paa ng binata at pagbalik ng malay. Kagad niyang itinanong kung ano ang nangyari sa mga paa. Ayon sa ina na si Nanay Edna, nakasalukuyang nagbabantay sa kanya. Naibalik naman ang mga paa. Ngunit ang isa ay kailangan ng ibayong ingat. Dahil kapag nagkaroon ng impeksyon, maaaring hindi na niya ito magamit o puputulin na ng tuluyan. Ganun na lamang ang pag-aalala ni Nestor at iniisip na baka kung mapano ang kinabukasan. Hanggang sa naalala niya yung batang tumawid. Natanong niya sa ina kung may nakakita ba sa batang sinagip. Anong bata? May sinagip ka? Ayon sa driver, bigla ka nalang kumanan sa kalsada at hindi na siya nakaiwas kaya natamaan ka. Pero wala namang nabanggit na may batang tumawid. May nakakita pa nga sa'yo. Iniisip nga nila na magpapakamatay ka at dinamay mo pa yung driver. Wika ni Nanay Edna. Nagtataka si Nestor sapagkat hindi siya maaaring magkamali. Kitang-kita niya ang biglaang pagtawid ng bata. Nadama din niya ang pagtulak upang hindi ito mabangga. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi na pinagtuunan pa ni Nestor ng pansin ang nangyari. Posible namang hindi nakita ng driver ang bata at nang masalba niya ito, kagad nang kinuha ng mga magulang. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Nanay Edna, sagot na ng nakasagasa sa kanya ang gastos sa pag-aaral hanggang kolehiyo. Ngunit magpaganon pa man,
Hindi pa rin gumaan ang loob ng binata. Halos 2 buwan siyang nanatili sa ospital ng Dumaguete. At pagka-uwi ng Gihulngan, nagmistula naman itong bilanggo dahil hindi man lamang makalabas ng tahanan. At ang mas masaklap, kahit gumaling na ang mga paa, tila putol pa din ang isa dahil hindi man lamang maihakbang at nararamdaman. Malaki ang naging pinsala sa mga ugat dulot ng disgrasya, ayon sa mga magulang. Pero sinabi pa rin ng mga ito na huwag mawala ng pag-asa ang binata. Dahil buhay naman siya at kaya pang makapagtapos ng pag-aaral. Subalit binalot ng depresyon si Nestor. Dahil sa pananatili sa tahanan at palaging pag-iisa. Kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa isip ng binata. Nawala ng gana sa pag-aaral si Nestor. At pinili na lamang noon na mamatay. Sinasabing wala namang silbi ang buhay. Tinangka niyang lasunin ang sarili at mabuti na lang. Naabutan siya ng ama na si Tatay Ramon. Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Sasayangin mo ang buhay mo. Sa tingin mo ba, mas mabuting gawin ang pagpapakamatay? Hindi mo na ba kami naisip? Nag-iisa ka na nga lang na anak namin. Dahil patay na ang kuya mo. Ngayon naman, tatapusin mo na rin ang buhay mo. Tandaan mo, anak, pagsubok lamang ang nangyayari sa iyo. Maaaring may dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Wika ni Tatay Ramon. Bakit hindi na lang natin siya dalhin sa bukid? Doon na lang siya, Ramon. Para naman kahit papano, maaliw siya sa mga nakikita. Dagdag ni Nanay Edna. Pag-iisipan ko. Alam mo naman ang nanay mahina na ang pangangatawan. Dadagdag pa doon si Nestor. Paano kapag nagkaroon na ng pasukan? Dagdag ni Tatay Ramon. Ayaw ko na pong mag-aral, Tay. Wala na po akong gana. Tugon ng binata. Nagkatitigan na lamang ang mga magulang at halata sa mukha ang pag-aalala. Kahit anong payo at pagpapagaan sa loob ni Nestor para bumalik ang dating sigla. Subalit wala at hindi na nakikinig ang binata. Kaya naman dinala na lamang ito ng ama sa bukid. Doon sa bahay ng lola na si Lola Ida. Wala namang reklamo si Nestor nang dumating sa lugar. Sa katunayan, medyo gumaan pa nga ang pakiramdam ng binata sa bukid. Tama si Nanay Edna. Naaaliw nga ang paningin ni Nestor sa nagagandahang tanawin. Lalo na't ang bahay ay nakatirik mismo sa pangpang. Kitang-kita ang buong lugar ng bayan. Dahil sa may trabaho si Tatay Ramon at Nanay Edna, siya lamang at si Lola Ida ang magkasama sa tahanan sa bukid. Hirap na hirap si Nestor dahil mahina ang katawan ng lola. Hindi naman pwedeng iasa niya ang sarili. Lalo na't mas kailangan ng pangangalaga ng matanda. Mabuti na lang. May supply naman sila ng pagkain galing sa mga tsuhi ng binata. Ang problema ay kung papaano aasikasuhin ang sarili. Kwela si Lola Ida ayon kay Nestor. Masayahin ngunit pabago-bago ang ugali. Minsan nagiging suplada at nagsasalita kahit wala namang kausap. Samantalang si Nestor, nagagawa namang makapaglakad gamit ang saklay. Minsan kapag nababagot, lumalabas ito ng tahanan. Tumatambay sa gilid ng pangpang na may malaking puno ng mahogany. Pinagmamasdan niya noon ang isang tahanan sa baba. May nakikita siyang bata na halos sing edad lamang ng batang nasa gip niya.
Kinakawayan pa siya nito at kung minsan ay inaasar pa. Natatawa na lamang noon si Nestor dahil kahit papano, nabibigyan siya ng kasiyahan ng bata. Sa patuloy na pabalik-balik doon sa gilid ng bangin, isang araw bigla na lamang sumulpot ang bata. Nagulat si Nestor. Hindi niya inaasahan na umakyat pala ito at nagtago sa likod ng mahogany. Imbis na magalit ang binata, natuwa pa siya nang makita niya ito sa malapitan. Sobrang pangit pala ng mukha at sobrang sipunin. Ano bang pangalan mo? Tsaka saan ka duman? Parang ang hirap naman ata kung mag-isa ka lang nagpunta rito. Tanong ni Nestor. Doon kumapit lang sa mga baging at bato. Nakakatuwa ka kasi. Hindi ka nagagalit kapag inaasar kita. Ako nga pala si Bulo. Bulo-bulo daw kasi yung ilong ko Hindi nawawala ng sipon. Tugon ni Bulo. Kuya Nestor na lang itawag mo sa akin. Bakit naman ako magagalit? Kung tutusin, mas nakakatawa yung itsura mo kaysa sa akin Sipunin at buhagag pa ang buhok. Ikaw naman parang kahoy. Tsaka, ano bang nangyari sa mga paa mo? Ba't ang daming pilat? Hindi ka na ba makakalakad? May, ano bang tawag dyan sa hawak mo? Tanong ni Bulo. Saklay to. Nadisgrasya kasi ako Nakakatuwa ka talaga. Bakit ka naman nadisgrasya? Siguro, may pagkatanga ka Kaya ka nadisgrasya. Tanga ka dyan. Kutosan kita May sinagip akong bata na biglang tumawid sa kalsada. Kaya ako yun nasagasaan ng sasakyan. Tugon ni Nestor. Nang marinig ng bata ang mga nabanggit ni Nestor, bigla itong natahimik at tinignan sa mata ang binata. Ngumiti si Bulo at biglang kumaripas ng takbo palayo sa kanya. Nagtataka naman noon si Nestor. Hindi niya alam kung may mali ba siyang sinabi. Ngunit hindi niya na lamang ito pinansin. Lumipas pa ang ilang araw. Patuloy lamang sa pagpapakita sa kanya si Bulo. Kung hindi naman ay gugulatin na lamang siya bigla. Dahil sa mga tagpong yun, naging malapit si Nestor kay Bulo hanggang sa isang hapon. Pumunta muli ang binata sa tambayan. Ngunit laking gulat ni Nestor nang tignan niya ang babaan kung saan naroon ang bahay ng bata. Walang ibang bumungad sa kanya kundi kakahuyan. Wala nang bahay o bubong sa ibaba. Puro puno lamang na sobrang sukal. Nabalot ng pagtataka noon si Nestor. Kaagad naglaro sa isip ang lahat ng mga kaganapan. Bakit bigla na lamang nawala ang bahay samantalang araw-araw niya naman itong nakikita? Tinanaw pa muli ni Nestor ang lugar. Baka nakalimutan lang ang kinaroroonan ng bahay. Subalit ni isang tahanan sa ibaba. Wala talaga. Paano nangyari to? Mukhang imposible naman yata. Wika ni Nestor sa sarili. Hanggang sa Imposible talaga kuya. Kasi gawa-gawa ko lamang ang lahat ng yun. Gusto ko lang magpakita sa'yo para matuwa ka. Para kahit papano naman, makatulong para maibsan ang lungkot mo. Ito lang yung naisip kong paraan Wika ni Bulo. Nabigla na lamang lumitaw sa tabi ng binata. Hindi nakapagsalita si Nestor. Tinignan niyang maigi ang mukha ni Bulo.
hanggang sa kamuntikan siyang matumba ng makita. Naging kamukha ito ng batang sinagip niya kaya siya napilay. Teka, ikaw yung batang sinagip ko ah. Teka, ano bang nangyayari? Totoo ba to? Parang mababaliw na yata ako ah. Wika ni Nestor. Hindi kagad nagsalita si Bulo. Nakatitig lamang ito sa malayo at bigla na lamang lumuha ang mga mata. Magkahalong takot at pagtataka ang bumalot sa katawan noon ng binata. Alam niya sa sarili na hindi nabibilang sa realidad si Bulo. Pakiramdam niya isang kaluluwa lamang ang bata. Hanggang sa Dahil sa akin, nadamay ka pa. Nagtampo ko at naglayas. Sa totoo lang, isa akong prinsipeng engkanto. Gusto ko kasing mamuhay na katulad ng nararanasan nyo eh. Kaso, ayaw akong payagan ng mga magulang ko. Bawal daw eh. Ang sabi nila, may pumapagitan sa mundo nyo at mundo namin. Pwede naman ako maging tao ah. Kaso peligroso daw. Maaring magkaroon ng lamat na pumapagitan sa dalawang mundo. Maraming tutulad sa akin at magiging magulo. Kaya naman tumiwalag na ako sa kanila. pagsasalaysay ni Bulo. Nang marinig ito ni Nestor, tuluyan siyang binalot ng takot. Hindi nakagalaw at hindi rin nakapagsalita. Hanggang sa nagpatuloy sa pagsasalaysay ang bata, humihingi ito ng tawad sa pangyayari at bilang kapalit. Magiging gabay ni Nestor si Bulo. Pagkakalooban ito ng kakaibang katangian. Dito na nagkaulirat si Nestor at sinabing, "Bulo, isa ka palang engkanto? Hindi pala tawang sinagip ko." Bueno, kahit anong mangyari, alam kong tama naman ang ginawa ko eh. At kailanman, hindi ko pagsisisihan yun. Mas pipiliin ko pang ako na lang ang masagasaan kaysa mamatay sa harapan ko ang isang bata. Hindi matatahimik ang konsensya ko nun. Tugon ni Nestor. Napakabuti mo po kuya. Hindi katulad ng mga kauri ko. Siguro, sa katauhan mo mararanasan ko ang pagiging tao nang hindi nagbibigay problema sa mga kauri ko. Kaya ito, gusto sana kitang maging kaisa kuya. Wika ni Bulo. Hanggang sa bigla na lang itong naglaho sa paningin ni Nestor. Abay, sino bang kausap mo dyan na po? Maggagabi na ha. Mamaya, mas mahihirapan kang maglakad sa daan. Wika ni Lola Ida. Natatanaw pala siya nito mula sa taniman ng mais. Wala po la. Mauna na po kayo. Susunod na lang po ako. Tugon ng binata. Hanggang sa pagtukod ni Nestor sa saklay, buong pagtataka niya na bigla na lang siyang nawala ng balanse. Natumba sa lupa at gulat na gulat. Paano ba naman? Nararamdaman na niya ang isang paa. Naigagalaw na niya ang mga daliri nito. Inangat pa ito ni Nestor at nakita na hindi na ito manipis. Bagaman may mga pilat ngunit malakas na ito. Pati yung isa. Medyo baluktot yun dahil hindi naibalik ng perpekto ang mga butos sa pagtuwid. Pero ngayon, tuwid na ito at maayos na ang pakiramdam ng binata sa parehong paa. Sinubukan niyang tumayo at napangisi si Nestor. Kaya na niyang tumayo na walang saklay. Tuwang-tuwa ang binata subalit pumapasok pa rin sa isipan. Kapag nagpahalata siya sa nangyari sa kanya, maaaring magdulot ito ng kababalaghan. Lalo na sa mga taong kasama sa buhay.
Kaya naman pinagpatuloy pa rin niya ang paggamit ng saklay at nagkunwaring pilay. Pagka-uwi sa tahanan, nagtataka si Lola Ida sapagkat tila mabilis kumilos si Nestor. Mula noon, inasikaso na ng binata ang lola. Pero hindi niya sinasabi ang dahilan kung bakit malakas na ang pangangatawan. Nagagawa na niya ang mga bagay na hindi naman niya kayang gawin dati. Yun bang tila imposible? Kagaya na lamang na maghapong nakabilad sa araw at hindi man lang iniinda ang init. Hindi din napapagod at sobrang lakas. Marami noong taga-bukid ang sobrang namangha sa kanya. Narinig pa niya ang mga sinasabi ng mga ito. Tila kalabaw na ang binata dahil sa tatag ng katawan. Maging ang pagbuhat ng bato gamit lamang ang isang kamay. Sobrang nakakamangha lalo't may saklay pang dala. Malaki ang pasasalamat ni Nestor kay Bulo. Akala niya noon hindi na magpapakita pa sa kanya ang kaibigan. Subalit nalaman ni Nestor na palagi lang pala itong nakasunod sa kanya. Nagpakita si Bulo at kagaya ng dati. Ginugulat siya nito. Inaasar at pinagtatawanan. Tuwang-tuwa naman si Nestor na makita si Bulo. Hanggang sa isang gabi. Pagkatapos makapaghapunan ay nagpahangin sa labas si Nestor. Tinawag niya si Bulo. Nagpakita ka na. Ako lang naman yun nandito eh. Kunwari ka pa. Gugulatin mo na naman ako no. Wika ni Nestor. Hanggang sa narinig niya ang bata. Pero sa pagkakataong yun, tila sobrang seryoso at hindi tumatawa. Hindi niya din ito makita sa halip. Boses lamang ang narinig ni Nestor. Kuya, sa palagay mo, magugustuhan mo kaya ako kapag nagpakita ako sa totoo kong anyo? Nakikipag-ugnayan ako sa'yo pero hindi mo naman alam kung sino eh. At ano talaga ako bukod sa pagiging prinsipe? Wika ni Bulo. Napakunot noon ang mukha ni Nestor. May nakatago pa palang lihim si Bulo na hindi ibinubunyag sa kanya. Ngunit dahil sa kuryosidad, sa palagay ko, magugustuhan naman kita eh. Mabuti ka naman. Kaya kahit ano pang itsura mo. Tsaka wag mo akong biglain ha. Kung hindi, kukutusan talaga kita. Tugon ni Nestor. Nanagawa pa nitong magbiro. Ngunit nang magpakita sa kanya si Bulo, unti-unting nagbago ang itsura. Halos himatayin ang binata sa sobrang takot. Hindi tao ang porma ni Bulo. Mukha itong palaka na may malalaking mata at kulay kayong manggi ang balat. Malaki din ang bibig at may pantay, matutulis at maliliit na mga ngipin. May kalakihan ito ng kaunti sa orihinal na laki ni Bulo sa anyong tao. Ano yung nakikita ko kuya? Sabi ko na eh, hindi mo magugustuhan. Wika ni Bulo. Magpalit kaya tayo ng sitwasyon. Ikaw ako. Tapos makikita ko yung itsurang ganyan. Teka, wag mo masyadong ilapit yung mukha mo. Tinatakot mo naman ako eh. Ano bang klaseng engkanto ka? Ayon naman sa narinig ko. Pormang tao lang din naman ang mga engkanto ah. Tugon ni Nestor. Magkakaiba kasi yung pangkat ng engkanto kuya. Sabi ko nga, masasama ang mga kauri ko. Dahil yun sa pangungutya ng mga magarbong engkanto. Pudin ang tawag sa uri namin. Wika ni Bulo. Kaya naman pala, gusto mo maging tao kasi. Kasi ganito yung itsura ko. Kung humiwalay na lang kaya ako sa katawan mo, tignan natin kung ano yung mangyayari.
Di naman, biro lang eh. Ikaw naman oh. Ikaw pa tong malakas mang asar. Pikong ka naman pala. Ayos na. Nakita ko na yung anyo mo. Pwede ka nang bumalik sa pagiging bulo na nakilala ko. Nakasanayan ko na yun eh. Wika ni Nestor. Ngumiti lamang si Bulo at nagbalik na sa anyong tao. Isang araw pa ang nakalipas. Bumaba na ng bayan si Nestor. Ibang-iba na ang ora ng binata nang makita siya ng mga magulang. Nagtataka ang mga ito at kagaya din ang naging reaksyon ng lola. Namamangha sila sa kinikilos ni Nestor. Ngunit hindi pa rin nawawalay sa binata ang saklay. Sa kabila ng lahat, hindi na bumalik pa sa eskwela si Nestor. Mas pinili niya noon na makatulong sa mga nangangailangan. Dahil sa gabay ni Bulo, naging dalubhasa sa panggagamot si Nestor. Ilang beses na din siyang nakasagupa ng mga elemento. Ito ang mga kalaban ng kauri ni Bulo na naging banta sa kanyang buhay. Hindi lang yon. Nagkaroon din ng engkwentro si Nestor sa mga aswang. Ngunit maraming nasagasaan na tao si Nestor. Ilan dito ay mga kilalang personalidad na may masasamang gawain. Mabuti pa rin ang puso ng binata kapag nakakakita ng mga taong inaalipusta. Kaagad niya itong pinagtatanggol. Karamihan sa mga nakaengkwentro niya may angkinding tangan, pero hindi katulad ng sa kanya. Nakaisa mismo ang batang engkanto. Magpasa hanggang ngayon, patuloy pa din sa pagtulong sa iba si Nestor. Hindi siya nagsasawang magbigay ng tulong sa nangangailangan. Maging sa kanyang mga apo, ipinasa niya ang kwento ng minsa. Maging kaisa si Bulo, ang batang prinsipe ng mga engkanto. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Victor. Taong 2001. Probinsya ng Iloilo. Nang mga panahong ito, 16 anyos pa lamang si Victor. Mag-isang anak lamang siya ng mga magulang. Pero sa kasamaang palad, pumanaw ang kanyang amatina. Naaksidente ang mga ito na naging sanhi ng kamatayan. Dahil sa naganap, nahinto sa pag-aaral si Victor. Tila gumuho ang lahat sa kanya. Mula sa pagburol hanggang sa mailibing, puro luha lamang ang lumalabas sa kanya. Mabuti na lamang, ninang niya ang sumagot sa lahat ng gastusin. Kaya't malaki ang pasasalamat niya rito. At dahil wala nang nagbabayad sa dating inuupahang bahay, kinupkup siya ng ninang. Pinag-aaral at tinuring na sariling anak. Hanggang sa isang araw, merong bumisita sa kanila na isang babae. Nagpakilala ito sa pangalang Lilia. Dito pa lamang nalaman ni Victor na tiyahin niya pala ito. Kapatid ng nasirang ina. Kaya't nang makilala, may naalala si Victor na kwento ng ina. Yung napang-asawa nito ay may madilim na nakaraan. Matagal nang hindi nakikita ng ina ang kapatid. Kaya't nagtataka si Victor kung bakit alam nito kung saan siya naroroon. Sa pag-uusap ng ninang at ni Lilia, narinig niyang kinukuha na siya ng tiyahin. Pumayag naman ang ninang dahil si Lilia ang higit na may karapatan para kay Victor. Hanggang sa kausapin na siya ng ninang. Kinukuha ka na ng tita mo, Victor. Gusto mo bang sumama?
May ibibigay siyang trabaho at pag-aaraling ka pa niya. Wika ng ninang. Nakagad namang ginatungan ng tiyahin. Marami ng anak ang ninang mo, Victor. At isa pa, hindi niya lang maamin. Pero nahihirapan na siya na pag-aralin ka. Lalo't yung asawa niya lang ang may trabaho. Doon ka na lang sa bahay namin. Gaganda pa ng tuluyan ng buhay mo, pamangking ko. Wika ni Lilia. Nagdalawang isip si Victor na mga oras na yon. Sa ilang buwang paninirahan sa ninang, napalapit na ang loob niya rito. Pero tama rin naman ang sinasabi ng tiyahin. Hikahos rin ang buhay ng kumupkop sa kanya. Nakaramdam siya ng hiya sapagkat nakikisiksik pa siya roon. Samantalang ang tiyahin, mukhang may kaya naman. Sa sandaling pag-iisip, meron na siyang naging pasya. Sige po, ninang. Sasama na lang po ako kay tiya. Pero mamimiss ko po kayo ng sobra. Wika ni Victor. Hanggang sa nagtanong siya sa tiyahin. Tiyang Lilia, sa katunayan, ngayon lang po kita nakita eh. Nakikwento ka lang ni nanay noon. Paano niyo nga pala ako nahanap? Tanong ni Victor. Sumagot naman ang tiyahin. Ang sabi ay sa isa nilang kapatid. Nabalitaan niya ang sinapit ng nasirang kapatid. Pero huli na dahil nailibing na pala. Matagal na ring hindi nagkikita sila Lilia at ang nanay ni Victor. Kaya kahit wala na ito, babawi na lamang siya sa pamangkin. Ngayon, uuwi muna ako sa probinsya. Alam kong may aayusin ka pa, Victor, lalo na sa pag-aaral mo. Kapag nakuha na kita, itatransfer kita sa eskwelahan doon sa probinsya. Mas mahaba yung oras mo roon kaya matututo ka talaga. Pero wag kang mag-alala, Victor. Sa umaga ka lang naman magtatrabaho. Magiging hardinero ka sa bahay natin at tagapakain ng mga alagang hayop. Ano, Victor? Maliwanag ba? Tanong ni Tia Lilia. Napatango naman ng binata. Sa kanyang sarili, mukhang maayos pala ang mapunta sa pangangalaga ng tiyahin. Nagtagal pa ng ilang oras si Lilia sa tirahan hanggang sa nagpaalam na ito sa kanila. Sige na, Ninita, Victor. Aalis na ako. At sa pagbalik ko, kukunin na kita, Victor. Huling wika ni Tia Lilia. Nang makalis na ang tiyahin, doon sinabi ng ninang na sobra niyang mamimiss si Victor. Mag-iingat ka doon, anak, ha? Bagong salta ka lang sa probinsya, kaya hindi mo pa kilala yung mga tao roon. Sulatan mo na lang ako buwan-buwan, ha? Siya nga pala, bago ko makalimutan, may ibibigay nga pala ako sa'yo. Kailangan mo yon dahil probinsya ang tatahakin mong lugar. Wika ng ninang. Pinasunod si Victor sa isang silid. May kinalkal ito sa isang sako hanggang sa makuha ang isang lumang pitaka. Ano pong gagawin ko dyan, ninang? Wala naman po akong kapera-pera eh. Tanong ni Victor. Natawa naman ang ninang at sabay sabing buksan lamang ang pitaka. Ginawa naman yon ng binata. Hanggang sa tumambad ang isang bilog at makinis na puting bato. Meron pa siyang napansin sa loob na isang pirasong papel. Noong buklatin niya, nakita niya na halos mabura na ang mga letra at halatang pinaglumaan na ng panahon. Anong klase pong bato ito, ninang? Hindi ko po maintindihan yung nakasulat eh. Ano po bang gagawin ko dito? Tanong ni Victor.
Dito ay pinaliwanag sa kanya kung ano yun. Isa itong uri ng mutya na tinatawag na Batoomo. Pamana pa ito ng ama ng ninang. Hindi ito nagamit sa loob ng mahabang panahon. Pero sa mga oras na yon, higit itong kailangan ni Victor. Pang-proteksyon yan, anak. Laban sa mga masasamang elemento. Ni minsan hindi ko pa nagamit yan. Pero sa oras na binasa mo ang orasyon, gagana ang gamit na yan. Teka, papalitan ko lamang yung papel para mas maintindihan mo yung nakalagay. Wika nito. Inilipat ng ninang yung sulat sa panibagong papel. Kaya't mas nababasa na. Hanggang sa natanong ni Victor kung totoo bang may mga aswang. Oo naman, iho. Lahat ng probinsya may ganoong uri. Kahit nga sa syudad meron din. May mga agresibo. Meron ding hindi. Merong palihim kung mambiktima. May kakayahan din silang manghawa sa pamamagitan ng pagkain. Pero sa pagkakaalam ko, yung madalas na puntiryahin ay mga bagong salta. Dahil hindi pa sila lubos nakakilala. Wika nito. Dagdag pa ng ninang. Ibulsa mo lang yan, anak. Palagi mo yang pakainin ng orasyon gabi-gabi bago ka matulog. Ituring mo na yang parte ng iyong katawan hanggang sa iyong pagtanda. Dagdag pa ng ninang. Tinandaan naman ni Victor ang lahat ng sinabi nito. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo. Bumalik na ang tiyahin. Kaya naman mangiyak-ngiyak si Victor nang magpaalam sa ninang. At ng mga oras na yon, hindi pa niya napapagana ang bigay nito at nakatago lamang sa bag. Hanggang sa makarating na sila ng tiyahin sa sariling bahay sa probinsya. Tama nga ang hinala. May kaya ang tiyahin dahil ang tirahan ay merong pangalawang palapag. Marami rin ang mga kagamitan na nakapalamuti sa salas. Kaya nga lang, nanibago si Victor sa lugar. Nasanay na ito sa mataong lugar dahil lumaki sa syudad. Sa baryo ng tiyahin, medyo liblib bagamat malapit na ring maging sibilisado. Magmula ngayong pamangkin, parte ka na ng pamilya namin. Siya nga pala, yung asawa ko ay mamayang gabi pa uuwi, kasama yung anak kong lalaki. May trabaho pa sila. Magkasama silang mag-ama pero mamaya uuwi na rin. Hindi ba't alam mo na yung gagawin mo dito sa araw-araw? Tanong ni Tia Lilia. Hardinero po. At tagapakain ng mga alaga niyong hayop. Tugon ni Victor. Natawa na lamang sa kanya ang tiyahin at dinala sa magiging kwarto. Natuwa naman siya dahil malawak ito at halatang malinis. Higit sa lahat, masisilip sa bintana ang magandang sapa. Tamang-tama ito para sa kanya dahil malaki ang hilig niya pagdating sa kalikasan. Ipinakilala naman ito ni Lilia sa kanya. Ang asawa nito ay si Orlando, samantalang ang anak naman nito ay si Dodong. Malugod naman siya nitong tinanggap. Hanggang sa sabay na silang naghapunan. May napupuna si Victor sa tiyahin, maging sa asawa nito at kay Dodong. Dahil binawalan siya ng mga itong kumain ng para sa kanila. Karne ang kanilang pagkain. Samantalang kay Victor ay isda lamang. Ngunit hindi naman yun naging problema sa kanya. Lalo't nakikituloy lamang siya. Pero hindi niya maiwasang mahiwagaan sa pag-uusap ng mag-asawa. Dahil nagtanong ang tiyahin sa mister nito kung pwede na ba si Victor.
Sumagot naman si Orlando na hindi pa. Sa mga susunod na lamang na araw, hanggang sa kausapin siya ni Tio Orlando. Magpakabusog ka lang, Victor. Para naman tumaba-taba ka. Mukhang napakapayat mo eh. Wika ni Orlando. Ramdam ni Victor na nagbibiro lamang ito, kaya nakitawa na lang siya. Pero nakita niyang masama ang titig ng tiyahin sa asawa, na para bang hindi nito nagustuhan ang biro nito. Napakibit-balikat na lamang si Victor at nagpatuloy sa pagkain. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging maayos ang paninirahan ni Victor sa tiyahin. Ngunit nagtataka talaga siya dahil nakabukod talaga ang kanyang pagkain. Hanggang sa isang gabi, bandang 11:00 na alimpungatan si Victor. Napaka-alinsangan noon kaya't binuksan niya ang bintana. Kahit nakabentilador na, hindi pa rin napapawi ang init ng katawan. Sa pagbuka ng bintana, nagulat siya nang makita ang asawa ng tiyahin na malapit sa sapa. Lilinga-linga ito at hindi nagtagal. Lumublob sa tubig. Nahiwagaan si Victor sa ginawa ni Orlando. Sa kanyang sarili, sino ba namang matinong tao ang magbababad sa sapa ng ganitong oras? Pero napagtanto niyang mainit nga ng sandaling yun. Marahil di nito natiis ang alinsangan ng panahon. Bumalik sa pagkakahiga ang binata para bumalik sa pagtulog. Pero idlip lamang ang tinagal nang bigla siyang nagising dahil sa malakas na pagaspas ng mga pakpak. Sa paglinga ng binata, meron siyang namataan na isang malaking ibong itim. Buong akala niya ay pangkaraniwang ibon lamang, kaya dali-dali niya itong binugaw. Babangon pa sana nang makita ng maayos ang hayop na ito. Nasaan yung ibon niya? Pero nagbabaga ang mga mata. Napabalik sa inihigaan si Victor. Kahit natatakot, nanalangin siya ng taimtim. Napagtanto ni Victor na ganun pala ang pakiramdam sa oras na makakita ng isang elemento. Lahat ng balahibo sa katawan niya talagang tumatayo dahil sa kilabot. Mabuti na lamang ay lumipad na ang ibon. Pero nag-iwan ito na matinding kaba sa dibdib. Kahit nanginginig ang mga kamay, dahan-dahan niyang sinara ang bintana. Dahil sa naganap ay hindi na nakatulog si Victor. Hanggang sa sumapit ang umaga. Habang sila'y nag-aalmusal, naikwento niya ito sa tatlo. Kaagad namang nagbigay komento si Tio Orlando. Naku Victor, baka ibon nga lang talaga yon. Ang sabi mo diba, 10 oras ng gabi mo yon nakita. Kung totoong aswang man yon, dapat sumigaw ka. Nasa sapa kasi ako noon at nagbababade. Dapat sana napatay ko yung aswang na yon. Wika ni Tio Orlando. Siguro nga po Tio Orlando, ibon nga lang na naligaw. Naalimpungatan po kasi ako na makita ko yun Baka parte lang ng panaginip ko na masilayang nagbabagay yung mga mata ng ibon. Tugon ni Victor. Ginatungan naman ng tiyahin na tama ang kanyang sinabi. Ganyan talaga dito Victor. Palaging may gumagalang uwak tuwing gabi, kaya't masanay ka na. Pero naiintindihan naman kita. Dahil sa Maynila, bihira lamang ang ganon, tama ba? Dagdag ng tiyahin. Kaya't pinaniwalaan naman ito ni Victor. Sa kanyang sarili, may posibilidad na totoo ang sinasabi ng tiyahin.
Lalo't ang lugar nila ay pinaliligiran ng mga puno. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw. 6:00 noon ng gabi at pauwi na si Victor galing sa eskwelahan. Malapit na siya sa tahanan nang bigla itong may nakita na malaking ibon na bumaba sa likod ng bahay. Pero sa tingin niya, baka uwak lamang ito kagaya ng sinasabi ng tiyahin. Kaya't kumatok na siya sa tarangkahan. Madalas kapag umuwi, ang tiyahin ang nagbubukas sa kanya. Ngunit makaraan ng ilang minutong pagkatok ay wala pa rin nagbubukas. Kaya't sumigaw siya at tinawag ang tiyahin. Sumagot naman ito ng sandali lang at may ginagawa pa. Ngunit nang makapasok na ng tarangkahan, napansin ni Victor na baliktad ang damit ng tiyahin. At isa pa ay makintab din ang balat na tila merong pinahid na langis. Kaagad naman itong pinuna ni Victor. Tinignan naman ni Tia Lilia ang suot. Mabuti naman at nasabi mong pamangkin. Kakapaligo ko pa lang. At noong nagbibihis ako, hindi ko napansin na baliktad pala ang suot ko. Saka yung langis. Nagpapahid ako nito pagkatapos kong maligo. Pagpapaliwanag ni Tia Lilia. Dito na nagsimulang maghinala si Victor. Bukod sa nauutal ito habang nagpapaliwanag, halata niya ring nagsisinungaling ito. Nakita niyang hindi naman basa ang buhok, pero hindi na lang nagsalita si Victor. Sinakyan na lamang ang sinabi ng tiyahin. Pumasok na siya ng kwarto at sa hindi malamang dahilan, sumagi sa isipan na buhayin na ang bigay na mutya ng ninang. Bigla niyang naalala ang ninang dahil 1 buwan na ang nakalilipas. Buhat nang magkalayo sila. Kinuha ni Victor ang bag at nilabas ang mutya. Kinuha din niya yung papel na naglalaman ng orasyon at binasa. Kahit hindi niya maunawaan, tuloy-tuloy lamang siyang nagbigkas ng salitang nakasulat. Habang ginagawa niya ito, hawak lamang niya ang batuomo. Makalipas ng ilang minuto ay bigla siyang nakaramdam ng tila kuryente mula sa mutya. Bibitawan niya sana, ngunit kahit anong gawin, nakadikit na ito sa kanyang palad. Noong matapos na sa orasyon, saka na lamang natanggal ang bato sa kamay. Nanumbalik na rin sa normal ang pakiramdam. Hanggang sa tinawag na siya ng tiyahin. Ang sabi nito, sabay na silang maghapunan. Nagtataka naman ang binata kung bakit maaga. Hindi pa nakakauwi ang asawa't anak nito galing sa trabaho. Pinagsawalang bahala na lamang ito ng binata. Dire-diretso itong pumunta ng kusina para saluhan ang tiyahin. Nagulat ito sa nakahapag sa mesa. Sariwang karne ang nakahanda roon. Mga hiwa-hiwang laman. Pero yung balat ay gaya sa kutis ng tao. Taliwas naman ito sa sinabi ng tiyahin. Ayon dito, adobo at sinigang raw ito. Kaya dito niya naalala ang sinabi ng ninang. Sa oras na tumalabang mutya, makikita na ang tunay na itsura ng pagkain. Hindi makapaniwala si Victor na mga sandaling yon. Aswang pala ang tiyahin at niyayaya pa siyang kainin ang nakahapag. Kaya't sinabi niya na lamang na mamaya pa siya maghahapunan. Subalit pinilit siya ni Tia Lilia. Kumain ka na, Victor. Wag nang mamaya dahil baka maubusan ka nila Orlando at Dodong. Siguradong gutom ang mga yon dahil pagod sa trabaho. Wika ni Tia Lilia. Kahit kinakabahan ng mga oras na yon, dito pa lamang natanong ni Victor kung anong trabaho ng asawa't anak.
ang sagot ni Tia Lilia. Sa slaughterhouse. Tsaka meron din silang iba pang negosyo. Sakay ng van ay nagpupunta pa ang mga ito sa iba't ibang lugar upang ihatid ang biniling karne ng mga customer. Nang marinig yun ni Victor, bigla siyang kinilabutan. Iginiit niyang ayaw niyang kumain at nagdahilang mamaya na lang. Habang yung mutya naman ay nasa bulsa niya, kinuha niya ito at hinawakan ng mahigpit. Nasaksihan niya naman kung paano mahilo ang tiyahin. Hawak-hawak pa nito ang sentido. Ano ba yung hawak-hawak mo? Bakit nahihilo ko at sumasakit ang ulo ko? Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Sigaw ni Tia Lilia. Dito na kumpirma ni Victor na aswang nga ang tiyahin. Bakit ho kayo naglihim sa akin, Chang? Bakit di niyo sinabi na aswang pala kayo? May balak ba kayong masama sa akin? Kung hindi hawaan, gagawin niyo akong pagkain? Wika ni Victor. Nagkakamali ka, Victor. Kinupkup kita bilang aking kadugo at hindi para sa masamang intensyon. At aaminin ko noon, balak ka naming hawaan para maging iisang pamilya na lang tayo. Pero sa huli, napag-isipan kong wag na lang ipasa sa iyo ang sumpa na meron kami. Mas pinili na lang namin na manatili kang tao kesa maging kauri namin. Sana maniwala ka sa akin. Tugon ni Tia Lilia. Tama nga ang kwento sa akin ni nanay na yung napang-asawa niyo may madilim na nakaraan. Kaya't matagal kayong hindi nagpakita sa mga kapatid mo para makaiwas kayo sa tsismis. At alam kong nahawaan kayo ng asawa mo. At alam ko rin, Tia, na laman ng tao ang tinitinda ng iyong mag-ama. Yung ebidensya yung nasa mesa na ito. Kitang-kita kung laman ng tao ang pagkain na yan. Kaya huwag ka nang magkaila sa akin. Mukhang sa gabing to, nakatakda ang paghawa niyo sa akin. Aalis na ako dito sa pamamahay na to. Dahil ayaw kong makasama mga demonyong kagaya niyo. Wika ni Victor. Sabay pasok sa kwarto at nag-impake. Hinayaan lang siya ni Tia Lilia at nang matapos sa ginagawa, lumabas na ito ng kwarto. Ngunit nabigla siya sa kanyang nabungaran. Dumating na pala sila Orlando at Dodong. Saan ka pupunta, bata? Akala mo siguro hahayaan lang kitang mag-alis. Pwes, diyan ka nagkakamali. Baka ipagkalat mo pa ang aming sekreto. Wika ni Tio Orlando. Umalis po kayo sa dinaraanan ko bago ko pa kayo sabuyan ng asin. Banta ni Victor. Ayos lang malapnos ang balat namin. Basta't hindi ka makakalabas dito sa bahay. Mahal kong pinsan. Dagdag ni Dodong. Kagad nagbagong anyo ang dalawa. Naging purong itim ang mga mata at humaba ang ngipin sa bibig. Pero sumisigaw ang tiyahin na tumakbo na siya. Bago pa niya gawin yun, nahawakan siya sa braso at nakalmot sa balikat. Ngunit kahit duguan na si Victor, dinukot niya ang supot ng asin at halos mabingi siya sa pagdaing ng mga ito. Tila malademonyo ang bawat paghiyaw. Nagawa pa siyang kalmutin ni Dodong. Pero umusal si Victor ng orasyon. Binigyan niya ng suntok at sipa ang dalawa. Nang makita niyang nabuwal sa sahig ang mag-ama, dali-dali na siyang lumabas. Napansin niyang nakakandado ang gate. Kaya't umakyat ito para makalabas. Naisipan niyang tumuloy sa tahanan ng kaklase sa kabilang baryo. Mabuti na lang, mabait ang kaibigan at pinatuloy siya nito.
Ikwinento naman ni Victor sa pamilya ng kaibigan yung tungkol sa asawa't anak ng tiyahin. Kagad namang naniwala ang ama ng kaklase. Kaya't ang sabi nito, doon muna siya tumira at baka hanapin pa siya. Hayaan mo bukas. Ipapaharap natin ang mga yon kay Mang Ambo. Kilala siyang albularyo dito. Kapag nagmatigas sila, siguradong kamatayan ang kahahantungan nila. Kawawa naman yung tiyahin at pinsan mo. Nabiktima sila ng pangyayanggaw ng kanilang padre de pamilya. Pero wag kang mag-alala, Victor. Hindi sila masasaktan hanggat hindi sila lalabang kay Mang Ambo. Wika ni Mang Berting, tatay ng kamag-aral. Hanggang sa sumapit ang araw ng pagpunta ni Mang Ambo sa tahanan ng pamilya ng tiyahin ni Victor. Pero wala itong nakaharap na tao. Nalaman itong ibinibenta na ang bahay. Ayos naman ito para sa albularyo dahil kusa na palang lumayas ang pamilyang ito sa lugar. Nagsagawa na lamang ang manggagamot ng ilang ritual at orasyon para hindi na makabalik ang mga ito. Samantalang si Victor naman, nanatili sa tirahan ng kaklase. Tumutulong na lamang siya sa pagsasaka kay Mang Berting na siyang pinagkukunan niya ng alawan sa pag-aaral. May bago na ring nakatira sa bahay ng tiyahin. Makaraan lamang ang ilang buwan. Kaya nga lang, minsan may mga gabi talagang hindi makatulog ang bagong nakatira ayon kay Mang Berting. Nakakarinig ang pamilya ng huni ng ibon at pagaspas ng pakpak. Hanggang doon na lamang naman ang naganap. Kaya't hinayaan na lang ito ng bagong nakatira. Tuwing naririnig ni Victor ang balitang yun, mahirap man paniwalaan. Pero para sa kanya, totoo ang mga aswang. Dahil ang tiyahin niya mismo ay isang uri ng ganitong elemento. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.